Si Ariel Castro ay ipinanganak sa Puerto Rico sa mga magulang na sina Pedro Castro at Lilian Rodriguez. Naghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay bata pa, kaya't lumipat siya sa United States kasama ang kanyang ina at 3 kapatid. Una silang nanirahan sa Reading, Pennsylvania, bago tuluyang lumipat sa Cleveland, Ohio, kung saan naninirahan ang kanyang ama at iba pang kamag-anak. Nagtapos si Castro sa Cleveland Lincoln West High School noong 1979. Nakilala ni Castro ang magiging ina ng kanyang mga anak, si Grimilda Figueroa, matapos lumipat ang kanilang pamilya malapit sa tirahan nito noong dekada 1980. Sa simula, nakitira muna sina Castro at Figueroa sa mga bahay ng kanilang magulang, ngunit kalaunan ay lumipat sa sarili nilang tahanan sa 2207 Seymour Avenue, sa Tremont neighborhood ng Cleveland, noong 1992. Ang bahay ay may 2 palapag, may sukat na 1,400 square feet, 4 na silid-tulugan, iisang banyo, at may basement. Ayon kay Elida Caraballo, kapatid ni Figueroa, naging impyerno ang buhay ng kanyang kapatid mula nang manirahan ito kasama si Castro. Madalas umanong bugbugin ni Castro si Figueroa na nagdulot ng basag na ilong, mga nabaling tadyang at braso, at pinsala sa utak na nauwi sa pagkakaroon ng tumor. Inihagis pa umano ni Castro si Figueroa, dahilan upang mabasag ang kanyang ulo. Naaresto si Castro noong 1993 dahil sa domestic violence ngunit agad ding nakalaya. Noong 1996, iniwan ni Grimilda Figueroa si Castro at sinigurado ang kaligtasan ng kanilang 4 na anak. Gayunpaman, hindi natigil si Castro sa pananakot at pananakit kahit matapos siyang layasan. Noong 2005, nagsampa si Figueroa ng kaso sa Cuyahoga County Domestic Relations Court. Binigyan siya ng korte ng pansamantalang restraining order laban kay Castro, ngunit ito ay na-dismissed makalipas lamang ang ilang buwan. Ang pangunahing hanap buhay ni Castro ay pagiging driver ng school bus para sa Cleveland Metropolitan School District. Ngunit siya ay natanggal sa trabaho dahil sa samut-saring paglabag sa alituntunin ng kanyang propesyon. Kabilang dito ang paggawa ng ilegal na U-turn habang may sakay na mga estudyante, paggamit ng bus para sa personal na pamimili, pag-iwan sa isang bata sa loob ng bus habang siya ay kumakain ng tanghalian, at pag-iwan ng bus na walang bantay habang siya ay natutulog sa bahay. Sa panahon ng kanyang pag-aresto, ang bahay ni Castro ay nasa proseso na ng foreclosure matapos ang 3 taon ng hindi pagbabayad ng buwis sa ari-arian. Noong August 23, 2002, unang biktima ni Castro ang kinidnap niya, si Michelle Knight. 21 years old si Michelle noon at nakatakdang humarap sa korte para sa custody hearing ng kanyang anak na si Joey, na noon ay nasa pangangalaga ng estado. Sa araw na iyon, nagkita sila ni Castro sa isang convenience store habang si Michelle ay nagtatanong ng direksyon papunta sa korte. Nang marinig ni Castro ang kanyang sitwasyon, nag-alok ito ng sakay. Dahil kaibigan niya ang isa sa mga anak ni Castro, nagtiwala si Michelle at sumakay. Ngunit imbes na dalhin siya sa korte, dinala siya ni Castro sa kanyang bahay. Pagkarating nila roon, inakyat siya sa itaas na palapag at doon ay itinali ang kanyang mga kamay at paa. Pagkatapos ay ibinitin siya ng nakatali sa kamay, paa at leeg, patalikod ang posisyon. Iniwan siya roon ni Castro sa loob ng 3 araw na walang pagkain. Makalipas ang halos 1 taon mula nang dukutin si Michelle Knight, si Amanda Marie Berry naman ang naging susunod na biktima ni Ariel Castro. Naiulat siyang nawawala noong April 21, 2003, 1 araw bago ang kanyang ika-17 kaarawan. Huli siyang narinig bandang 8:00 ng gabi nang tawagan niya ang kanyang kapatid upang sabihin na pauwi na siya mula sa trabaho sa Burger King. Sa una, tinuring ng FBI na isang kaso ng paglayas ang pagkawala ni Amanda. Ngunit 1 linggo matapos siyang mawala, nakatanggap ang kanyang pamilya ng tawag mula sa isang hindi kilalang lalaki. Sa kabilang linya ay isang tinig na nagsabi, "Nasa akin si Amanda. Maayos naman ang lagay niya at uuwi na siya sa loob ng ilang araw." Tulad ni Michelle, inalok din si Amanda ni Castro ng sakay pauwi at agad siyang nagtiwala dahil kakilala rin niya ang isa sa mga anak ni Castro.
2 taon pagkatapos ng pagkakakidnap kay Amanda, isa na namang biktima ang nadagdag sa listahan ni Castro. Noong April 2, 2004, si Georgina Gina Lynn De Jesus, 14 years old, ay naiulat na nawawala matapos huling makita bandang 3:00 ng hapon habang pauwi mula sa middle school. Huli siyang nakita sa isang payphone sa West 105th Street at Lorraine Avenue. Kaibigan ni Gina ang anak ni Castro na si Arlene. Bago siya mawala, nagkasama pa silang dalawa at nagtangkang humingi ng pahintulot para sa isang sleepover. Nang hindi payagan si Arlene ng kanyang ina, naghiwalay sila ni Gina at si Arlene ang huling nakakita sa kanya. Muling ginamit ni Castro ang tiwala ng biktima. Pinayagan siyang ihatid si Gina pauwi at dahil kilala niya ang pamilya nito, sumama siya. Ngunit tulad ng nauna, hindi siya nauwi sa kanilang bahay, bagkus ay naging bihag siya sa loob ng bahay ni Castro. Walang nakasaksi sa pagdukot kay Gina, kaya walang Amber Alert na naipalabas. Dahil dito, nagpahayag ng pagkadismaya ang ama ni Gina na nagsabing, dapat gumana ang Amber Alert para sa sino mang nawawalang bata. Pagdukot man o paglayas, kailangang matagpuan ang isang bata. Kailangan nating baguhin ang sistema. Sa loob ng bahay ni Castro sa 2207 Seymour Avenue, pinagdusahan ng 3 babae ang isang dekada ng pang-aalipin. Itinago sila sa mga silid na may kandado at halos walang liwanag. Wala silang sariling banyo. Pinilit silang gumamit ng plastic container bilang palikuran. Pinapakain sila ni Castro ng 1 beses sa isang araw at pinapayagang maligo lamang ng 2 beses sa isang linggo. Kapag sinubukan nilang gumawa ng ingay para humingi ng tulong, binubugbog sila. Minsan ay sinadya ni Castro na iwang bukas ang pinto upang subukin si Michelle. Nang akmang tatakas siya, nahuli siya at lalo pang pinarusahan. May pagkakataon ding may mga anak si Castro na bumibisita sa bahay. Nang minsang makarinig ng tao si Michelle, sinubukan niyang gumawa ng ingay. Nang tanungin siya ng mga anak ni Castro tungkol dito, sinabi niyang may aso siyang ikinulong sa itaas, saka nagpapatugtog ng malakas na musika upang mapagtakpan ng lahat. Ayon sa mga ulat, ilang ulit nang nagreklamo ang mga kapitbahay sa pulis tungkol sa mga kakaibang tunog mula sa bahay, kabilang ang tila iyak ng babae. Gayunman, ayon sa mga opisyal, wala silang sapat na dahilan upang basta katukin ang bahay ni Castro. May telebisyon ang mga babae sa loob at dito nila nakikita ang mga vigil at search operations para sa kanila. Laking gulat nila nang makitang si Ariel Castro mismo ay dumadalo sa mga vigil, nagpapanggap na isa sa mga nagdadalamhati. Sa kaso ni Michelle Knight, walang ginanap na vigil o malawakang paghahanap matapos siyang mawala. Dahil siya ay nasa hustong gulang na noong panahong iyon, ipinagpalagay ng mga awtoridad at maging ng kanyang pamilya na maaaring kusang loob siyang umalis upang takasan ang personal na problema. Kaya hindi siya binigyan ng parehong atensyon na ibinuhos sa iba pang mga nawawalang bata. Samantala, nagkaroon ng sunod-sunod na vigil at search operations para kina Amanda Berry at Gina De Jesus. Noong 2004, itinampok ang pagkawala ni Amanda sa isang segment ng America's Most Wanted ng Fox na muling ipinalabas noong 2005 at 2006. Lumabas din ang mga kaso ni na Amanda at Gina sa The Oprah Winfrey Show at The Montel Williams Show. Sa huli, isang kontrobersyal na pahayag ang ginawa ng psychic na si Sylvia Brown kay Luana Miller, ang ina ni Amanda, na umano'y patay na si Amanda at ang kanyang katawan ay nasa ilalim ng tubig. Sa kabila ng pahayag na ito, hindi sumuko si Miller sa paghahanap sa kanyang anak. Sa kasamaang palad, noong March 2006, siya ay pumanaw matapos bumagsak ang kanyang kalusugan na sinasabing dulot ng matinding stress at kalungkutan sa pagkawala ni Amanda. Sa mismong taon na iyon, noong December 25, 2006, araw ng Pasko, nanganak si Amanda ng isang batang babae habang bihag pa rin ni Ariel Castro. Ayon sa ulat, inutusan ni Castro si Michelle Knight na tumulong sa pagpapaanak na isinagawa sa isang maliit na inflatable kiddie pool. Binalaan siya ni Castro na papatayin kung hindi mabubuhay ang sanggol. Sa isang nakakatakot na sandali, huminto sa paghinga ang sanggol, ngunit sa tulong ni Michelle, napaiyak ito, senyales na ligtas na siya. Paminsan-minsan, isinasama ni Castro ang anak ni Amanda sa labas ng bahay.
May pagkakataong ipinakilala niya ito sa kanyang ina, na tinawag ng bata na Lola, habang tatay naman ang tawag ng bata kay Castro. Noong 2013, ipinakita ni Castro ang larawan ng bata sa isa sa kanyang nakatatandang anak na babae at sinabi na ito raw ay anak niya sa isang dating kasintahan. Sa iba naman, sinasabi niyang apo niya ito. Dahil hindi makalabas ng bahay, si Amanda mismo ang nagturo sa kanyang anak na magbasa at magsulat, isang hakbang upang mabigyan ito ng kahit kaunting normal na karanasan sa gitna ng kanilang pagkakakulong. Isang taon matapos ang pagkawala ni Gina De Jesus, naglabas ang FBI ng pinagsama-samang sketch ng isang hinihinalang suspek. Ayon sa paglalarawan, ang lalaki ay isang Latino na may edad sa pagitan ng 25 at 35, may taas na humigit kumulang 5'10 inches, may bigat na 75 hanggang 84 kilo, berdeng mga mata, at makapal na balbas. Walang nakaalala kay Ariel Castro bilang posibleng suspek, marahil dahil kayumanggi ang kanyang mga mata, hindi berde tulad ng nasa sketch. Itinampok din si Gina sa America's Most Wanted, kung saan ipinakita ang posibilidad na may koneksyon ang kanyang pagkawala sa kaso ni Amanda Berry. Sa mga sumunod na taon, patuloy ang mga vigil at paghahanap ng mga pamilya. Noong 2012, muli itong nakatanggap ng atensyon mula sa media. Nakakagulat, si Ariel Castro mismo ay dumalo sa hindi bababa sa 2 vigil. Lumahok pa siya sa isang search party at sinubukang mapalapit sa pamilya ni Gina. Sa isang nakakagulat na twist ng tadhana, ang kanyang anak na si Anthony, isang journalism student noon, ay kinapanayam pa ang ina ni Gina para sa isang artikulo tungkol sa pagkawala ng mga kabataan sa Plain Press, isang lokal na publikasyon. Nag-alok ang mga awtoridad ng gantimpalang $25,000 sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga nawawalang babae. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, walang nakapagbigay ng makabuluhang lead. Noong May 6, 2013, nagbukas ang isang bihirang pagkakataon para sa kalayaan. Nalimutan ni Castro na i-lock ang isa sa mga pinto ng kanyang bahay. Agad itong sinunggaban ni Amanda Berry na nagsimulang magsisigaw ng tulong. Narinig siya ng mga kapitbahay, kabilang si Charles Ramsey, na agad tumulong at sinubukang buksan ang pinto. Gamit ang kanilang lakas, nawasak nila ang pintuan at nakalabas si Amanda kasama ang kanyang anak. Tumawag siya agad sa 911 at sinabi, "Help me. I'm Amanda Berry. I've been kidnapped and I've been missing for 10 years. I'm here now. I'm free." Napamangha ang 911 operator dahil matagal nang inakalang patay si Amanda. Di nagtagal ay dumating ang mga pulis. Pumasok sila sa bahay na may baril sa kamay at dumaan sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang mga alagad ng batas. Nang makumpirma ni na Michelle Knight at Gina De Jesus na mga pulis nga ang nasa loob, agad silang lumabas mula sa kanilang pinagkukublihan. Sa wakas, matapos ang halos 1 dekada ng pagkakabilanggo, nakalaya sila. Matapos ang pagkakaligtas ng 3 babae, ibinunyag ng pulisya na kakaunti lamang ang impormasyon nila tungkol kay Michelle Knight. Hindi siya nakalista bilang isang nawawalang tao sa Cleveland Division of Police Database. Ang dahilan? Inakala ng mga awtoridad at maging ng ilan sa kanyang pamilya na kusa siyang umalis, dala ng kanyang matinding lungkot at galit matapos mawalan ng kustodya sa kanyang anak na si Joey. Hindi nila inakalang siya ay isang biktima, isang trahedyang nagpapakita kung paanong ang mga salaysay ng kababaihan, lalo na ang walang family support, ay madalas hindi nabibigyan ng pantay na atensyon. Ayon sa ulat ng mga awtoridad, sinabi ni Michelle Knight sa mga pulis na siya ay hindi bababa sa 5 beses na nabuntis habang bihag ni Ariel Castro, ngunit paulit-ulit siyang nakunan. Ayon kay Michelle, ito ay dulot ng matinding pisikal na pang-aabuso. Sinuntok siya sa tiyan, hinampas ng dumbbells, binangga sa mga pader, at walang pakundangang sinaktan. Sa isang punto, nagkaroon siya ng alagang aso habang nasa pagkabihag, isang kaunting aliw sa gitna ng kalbaryo. Ngunit nang kagatin ng aso si Castro habang tila pinoprotektahan si Michelle, agad itong pinatay ni Castro sa pamamagitan ng pagsakal at pagputol ng leeg nito.
Sa tatlong babae, si Gina De Jesus lamang ang hindi kailanman nabuntis habang bihag. Lumilitaw sa investigasyon na isang beses lamang bumisita ang mga pulis sa bahay ni Castro pagkatapos ng mga kaso ng pagkawala. At iyon ay para sa isang isyong hindi kaugnay ng mga kidnapping. Maraming kapitbahay ang nagsabing nag-report sila ng mga kahina-hinalang tunog at kilos mula sa loob ng bahay ni Castro, gaya ng iyakan ng babae at kakaibang aktibidad. Ngunit ayon sa pulisya, wala silang naitalang tawag na ganito sa kanilang record. Ayon naman sa anak ni Castro na si Anthony, may ilang bahagi ng bahay na mahigpit na nakalock at kahit sila ay hindi pinapayagang pumasok. 3 linggo bago ang pagkaligtas ng mga babae, tinanong pa raw siya ng kanyang ama. Sa tingin mo ba, makikita pa si Amanda Berry? Sinagot niya ito ng, malamang patay na siya. Sumagot si Castro, talaga sa tingin mo? Matapos mahuli, inamin ni Castro sa mga pulis na ang mga pagdukot ay hindi niya planadong gawin at wala rin siyang konkretong plano kung paano ito matatapos. Sinabi niya na batid niya mula pa lamang noong simula na darating ang araw ng kanyang pagkakahuli. Sa korte, iginiit pa ni Castro na hindi puro kalungkutan ang nangyari sa loob ng kanyang tahanan. Ayon sa kanya, "We lived a happy life in there. It wasn't hell. We had harmony. We were a family." Ayon sa ilang kapitbahay, madalas nilang makita ang isang batang babae sa likod ng bahay ni Castro. Kapag tinatanong kung sino ito, sinasabi niyang apo niya ito. Maraming taga-komunidad ang nanlumo sa balita. Hindi nila inakalang sa loob ng 11 taon ay may nangyayaring karumal-dumal na krimen sa isang bahay na mistulang tahimik sa labas. Noong August 1, 2013, nahatulan si Ariel Castro ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol at karagdagang 1,000 taon na sentensya. Hiniling niyang makita ang anak nila ni Amanda Berry, ngunit agad itong tinanggihan ng korte. Noong September 3, 2013, isang balita ang gumimbal sa publiko. Natagpuang patay si Ariel Castro sa loob ng kanyang selda sa Ohio Correctional Facility bandang 9:20 ng gabi. Nakabigti siya gamit ang isang bedsheet. Ayon sa autopsy, pinagplanuhan niya ang kanyang pagpapakamatay. Natagpuan din sa kanyang bahay ang isang suicide note na isinulat bago pa siya mahuli, kung saan sinabi niyang kung sakaling siya'y mahuli, dapat ibigay ang kanyang pera at ari-arian sa 3 babaeng biktima. Bilang bahagi ng plea bargain na kanyang pinirmahan, hiniling din niya na i-demolish ang bahay sa Seymour Avenue, isang paraan para burahin ang kanyang crime scene. Noong 2012, pumanaw si Grimilda Figueroa, ang dating kinakasama ni Ariel Castro at ina ng kanyang mga anak, dahil sa mga komplikasyon mula sa tumor sa utak. Ang naturang kondisyon ay sinasabing resulta ng matagal na pananakit at pang-aabuso na kanyang naranasan mula kay Castro. Makalipas ang 2 taon mula sa pagkakaligtas ng 3 babae, noong 2015, ginawaran sina Amanda Berry at Gina De Jesus ng honorary high school diplomas mula sa John Marshall High School bilang pagkilala sa kanilang lakas at pagsusumikap sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Nagpatuloy si Gina sa kanyang advocacy sa pamamagitan ng pagiging volunteer sa isang Amber Alert Committee, kung saan nagbibigay siya ng suporta at aliw sa mga pamilyang may nawawalang mahal sa buhay. Si Amanda Berry naman ay nagsimulang mag-host ng isang segment sa lokal na television na tumutok sa mga kasong missing persons upang makatulong sa paghahanap ng mga nawawala at pagbigay boses sa mga pamilya ng mga biktima. Si Michelle